Sa mundo ng cryptocurrency makers, merong tinatawag na alamat. And then, there's Sam Bankman-Fried. Kilalanin natin si Sam Bankman-Fried o mas kilala siya sa tawag na SBF, The Prodigy, na kung saan ang dedikasyon at pagmamahal sa pagtuklas at pag-aral tungkol sa crypto ay naging $1 bilyong na empire. Nagsimula ang lahat ng si Sam, ang anak ng dalawang respetadong propesor sa Stanford Law School, ay nagpasya na lumayo sa karaniwang landas. Iniwan niya ang kanyang prestiyosong trabaho sa Wall Street upang sundin ang kanyang mga pangarap sa di mapanatiling daigdig ng cryptocurrency. Way back 2013, si Sam ay nag-aral bilang isang intern sa Jane Street Capital, isang powerhouse sa branded trading. Dito niya hinasa ang kanyang mga kasanayan kung paano ang proseso ng trading ng mga international na ETF o yung tinatawag na Exchange Traded Fund. Ito ay inihahalin tulad sa mutual fund, which is also a pooled investment. Ito ang naging pundasyon niya para sa planong crypto empire na binabalak ni SBF. But as the saying goes, with great power comes great responsibility. At para kay Bankman-Fried, ang pananagutan na iyon ay nagkaroon ng isang madilim na kapalaran. Sa ngayon, si Sam ay nasa gitna ng isang pinakamalaking iskandalo sa pananalapi sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ang dating napakalakas at mabilis na pag-angat sa tuktok ng kasikatan at pagtamasa ng bilyong-bilyong pera ay siya ding biglang lagapak ngayon. At si Sam ay nakaharap sa 25 years na pagkabilanggo dahil sa mga paratang na pandaraya. Habang tumatagal, lalong nakikilala si SBF at ang kanyang mga tinatagong sikreto. Matapos ang kanyang panahon sa Center for Effective Altruism sa Berkeley, California, nakipagtulungan si Sam sa bilyonaryong computer programmer na si John Taleb na co-founder of Skype at ang investor na si Luke Ding, isang currency trader na itatag ang Alameda Research, isang quantitative trading firm na magbabago ng laro sa cryptocurrency. Dito ipinakita ni Sam ang kanyang kakayahan na mag-organisa ng malalaking arbitraryong kalakalan upang kumita sa mga pagkakaiba ng presyo sa pagitan ng pandaigdigang mga merkado. Sa paggalaw nakita na hanggang sa $25 million bawat araw na patunayan ni Sam na hindi siya typical na trader, isa siyang alamat na dapat isaalang-alang sa mundo ng crypto. Ngunit ang hilig ni Sam sa pagbabago at hamon sa larangan ng crypto ay humantong sa kanyang mga bagong hanay ng karanasan. Pagkatapos ng isang mahalagang cryptocurrency conference sa Macau, nag-focus na siya sa Hong Kong, isang maingay na hub ng pananalapi at teknolohiya. At noong April 2019, tiniyak ni Bankman-Fried ang kanyang mga gawa ay mananatili at makikilala sa buong mundo, kaya inilunsad niya ang FTX o tinatawag na Future Exchange. Ito ay isang palitan ng mga derivatives na cryptocurrency na nangako na magbabago sa industriya. Sa FTX, ang layunin ni Sam ay lumikha ng isang platform na hindi lamang makabago kundi pati na rin mapagkakatiwalaan, isang bantay ng transparency sa madalas na madilim na dagat ng palitan ng crypto. Sa huling bahagi ng 2021 at unang bahagi ng 2022, ang presyo ng Bitcoin ay nagsimulang bumaba. Hindi rin nagkaligtas ang iba pang mga cryptocurrency platform at nagsimula na ring bumaba. Marami sa mga pangunahing platform ang nagsimulang magsara maliban sa FTX na nagpatuloy sa pagkuha ng mga kokompetensya. Ang taon ng 2021 ay nagdala ng mga papuri at pagkakataon para kay Bankman-Fried, ang kahangahangang negosyante na muling bumuo sa tanawin ng pananalapi. Pinangalanan sa prestiyosong Forbes 30 si Sam at ang bisyonaryong pamumuno nito at groundbreaking na mga pagbabago ay nakakuha ng pansin sa mga kasamahan sa industriya at mga investors. As the cryptocurrency industry faced mounting scrutiny, Sam's insight and expertise played a pivotal role in shaping the conversation around regulation and compliance. And in May 2022, Sam's influence reached new heights with the revelation that Emergent Fidelity Technologies, a company majority owned by him, had acquired a significant stake in Robinhood Markets. Ang Robinhood Markets Incorporation is a financial services platform that pioneered commission-free stock trading with no account minimum and fractional share trading based on the United States.
This strategic move signaled Sam's commitment to expanding his reach and influence in the world of electronic trading. Subalit, noong November 2022, dumating sa lowest and darkest hour si SBF at ang FTX dahil ang dating kilalang palitan ay nahaharap sa isang krisis at paghihirap na walang katumbas. Sa isang affidavit sa harap ng Eastern Caribbean Supreme Court, inamin ni Bankman-Fried ang pag-utang ng higit sa $546 million mula sa Alameda Research upang pondohan ang pagbili ng Emergent Fidelity Technologies ng Robinhood Market Stocks. Ang krisis ay lalong lumalim nang lumitaw ang mga ulat sa CoinDesk. Ang CoinDesk ay isang news site specializing in Bitcoin and digital currencies na nagsiwalat na ang mga pag-aari ng Alameda Research ay labis na nakatuon sa FTT. Token ito ng FTX na may mga ari-arian na nagkakahalaga ng $5 bilyong. Ang balance sheet ng FTX ay nagkaroon ng leaked at nagpakita na mayroon isang kakulangan ng diversification at ang dalawang kumpanya ay masyadong malapit na nagkaugnay. Ang balance sheet ay nakalista ng $9 billion sa mga pasya at $900 million sa mga ari-arian na may di mabuti na mga talaan na nagpapakita ng isang negatibong $8 billion na balanse. Alameda, owned by SBF, borrowed as much as capital as it needed from the FTX. It was later found that this funding was mostly from customer deposits and the trading firm would borrow money routinarily from FTX customer assets. Dito na nagsimulang lumalim ang investigation tungkol sa FTX. Ang CEO ng Binance, isang kumpanya that operates largest cryptocurrency na si Changpeng Zhao, added fuel to that fire na inihayag ang intensyon ng kanyang kumpanya na ibenta ang pag-aari nito sa FTT na nag-trigger sa biglang pag-withdraw ng mga customer mula sa FTX. Sa loob ng ilang araw, ang katayuan ng bilyonaryong si Bankman-Fried ay nawala ayon sa Bloomberg Billionaires Index as in investigations conducted by the Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission intensified. Noong November 11, 2022, ang FTX, Alameda Research, and more than 130 associate legal entities ay napilitang magdeklara ng bankruptcy at nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang panahon. The year 2022 took a dark turn for Sam Bankman-Fried as the shadow of the criminal charges and the lawsuits loomed large over his once gilded empire. Noong December 12, 2022, si Bankman-Fried ay naaresto ng Royal Bahamas Police Force sa kanyang New Providence apartment complex na nagsisingay ng simula ng isang legal na pagsubok sa pag-aalsa sa mundo ng cryptocurrency. Pagkatapos ng 10 araw sa Foxhole Prison, si Bankman-Fried ay pumayag sa extradition papuntang Estados Unidos upang harapin ang mga paratang, posting a staggering of $250 million bond which is the largest ever set in American criminal proceeding. Despite maintaining his innocence, Bankman-Fried pled not guilty to fraud and other charges on January 3, 2023. Gayunpaman, ang totoong laban sa kaso ni SBF ay lumakas noong Pebrero 1, 2023. Noong mga panahong hinigpitan ni Judge Kaplan ang mga kondisyon sa bail tulad ng pagbawal kay Bankman-Fried na makipag-ugnayan sa mga empleyado ng FTX nang walang mga abogado na naroroon. Naging mas masahol pa ang sitwasyon noong February 23, 2023 na kung saan 4 na karagdagang mga parusa sa kriminal ay naitala laban kay Bankman-Fried na nakatuon sa mga sinasabing illegal na donasyon sa politika na may kabuuang halaga na $10 milyong. Ginamit daw ni Sam Bankman-Fried ang pera na ninakaw niya mula sa mga customer ng kanyang FTX cryptocurrency exchange upang makagawa ng higit na $100 million sa mga kontribusyon sa kumpanyang pampolitika bago ang 2022 US midterm election, sinabi ng mga federal na piskal noong Lunes. Sinasabi rin nila na si Bankman-Fried ay nakipagsundo sa dalawang dating mga ehekutibo ng FTX upang mag-abuloy ng $10 milyong upang maimpluwensyahan ang mga mambabatas na ipasa ang batas na kanais-nais sa kumpanya ng FTX.
Sa gitna ng mainit na proseso ng kaso, si Backman-Fried ay nahaharap sa mga paratang na di umano'y nakikialam sa mga witnesses ng kaso upang sila'y maimpluwensyaan noong Hulyo 26, 2023 na humantong sa kanyang pagkabilanggo sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn. Habang tumatagal ang dating kilalang tao sa mundo ng cryptocurrency ay natagpuan ang kanyang sarili to a situation being trapped in a complex legal situation na sumira ng kanyang reputasyon at ngayon ang kanyang kinabukasan ay hindi na sigurado. Nang magsimula ang paglilitis kay Sam Backman-Fried noong October 3, 2023, ang mga bulwagan ng federal na hukuman sa Manhattan ay punong ng pag-iigting at pag-asa. Presided over by Judge Lewis Kaplan, Backman-Fried faced a daunting array of charges including wire fraud and securities fraud, totaling 7 counts in all. With the weight of accusation bearing down upon him, Backman-Fried's defense strategy began to take shape. Backman-Fried has insisted on his innocence from the beginning, saying he was an inexperienced businessman who unintentionally got into too much trouble. He vehemently maintains that he never knew anything was improper and that he never committed fraud. Gaya ng ipinakita ng mga dokumento sa korte, ang legal na kupunan ni Backman-Fried ay nagnanais na gumamit ng advice of counsel na depensa. Sinabi ng depensa na sinunod ni Backman-Fried ang legal na payo na ibinigay ng mga abogado ng FTX at wala siyang alam na ang kanyang mga gawain ay labag sa batas. It took a while and then the game fell on November 2, 2023, marking the end of Sam Backman-Fried's trial and sealing his fate with a verdict of guilty on all 7 federal counts. At ang hatol na ito ay nagkaroon ng malaking impact sa buhay ng isang dating crypto king. The final blow landed on March 28, 2024 nang si Backman-Fried ay binigyan ng 25 years sentensya sa federal na bilangguan. Samantalang FTX ay dating isang titan na mundo ng cryptocurrency ay inihayag noong January 31, 2024 na hindi nito mumuling bubuhayin ang palitan nito. Sa halip, pinili ng kumpanya na i-liquidate ang lahat ng mga ari-arian at ibalik ang mga pondo sa mga customer nito na nagpapahiwatig ng katapusan sa isang panahon ng crypto realm. Ang pagtaas at pagbagsak ni Sam Backman-Fried ay nagsisilbing isang cautionary tale sa mundo ng cryptocurrency.